Hello, good morning. Kita niyo naman napakataas ng sikat ng araw at napakaliwanag. Kaya naman sinipag akong tumayo at magsimula na maglinis. Pero asahan niyo kung makulimlim yan ay nasa higaan pa rin ako't nakahilata. Dahil hindi tayo mayaman, kailangan natin tumayo at maglinis. Dahil wala rin naman ibang gagawa niya. Kailangan ko nga palang matapos lahat ng gawaing bahay. Dahil ngayon ay Biyernes at bukas Sabado ay marami akong gagawin. Buti na nga lang maganda at nakisama ang panahon kaya pwede na ako magsalang ng labahin ngayong araw. Kapag araw nga ng Biyernes, mas gusto kong tinatapos yung mga gawaing bahay. Para naman kapag araw ng Sabado, walang pasok ay nakakapasyal kami ni Shanti. Natapos na nga ako ng gawaing bahay kaya pwede ko na simulan yung gagawin kong yema cake. Kaya gamit lang nga pala ako dito ng 8 itlog. Pagkatapos, ipaghiwalayin ko yung puti at yung pula ng itlog. Kailangan yung paglalagyan natin ng egg white ay dapat malinis at walang tubig o kahit na anong dumi. Pagkatapos, lagay lang natin sa tabi at simulan na natin yung cake butter. Ilagay lang ako dito ng 1 cup milk, 2½ cup ng harina, baking powder, half teaspoon ng salt, half teaspoon ng baking soda. At pagkatapos, kinuha ko na ulit itong egg whites para gawing meringue. Kailangan ganito yung magiging itsura niya, yung kapag tinaob mo ay hindi na siya babagsak. Pagkatapos, babalikan ko na ulit itong cake butter. Noong una ko lagi, i-mix itong egg white. Para rin hindi ko na siya hugasan paggamit ko sa cake butter. Bago nga pala kayo mag-bake, dapat naka-ready na agad yung baking pan nyo. Huwag nyo rin palang kalimutan, i-preheat muna yung oven nyo. Dapat mainit na mainit bago nyo ilagay yung cake butter. Katapos doon nyo i-adjust yung temperature. Kaya natapos ko na i-prepare ang aking baking pan. Simulan ko na i-mix itong egg white at saka yung cake butter. Paglagay nga pala dito sa egg white, kailangan yung half muna at pagkatapos yung half ulit. Kailangan dahan-dahan lang haluin at huwag ma-overmix. Kailangan ang paghalo dito ay cut and fold lang lagi. Huwag nyo siyang i-overmix para hindi bumagsak yung cake. Pagkatapos, ayan nga, nilagay ko na ulit yung kalahati ng egg whites. Iko-continuous ko nga lang itong paghalo hanggang sa mawala yung malalaking bula ng egg white. Kailangan maayos natin yung paghalo dito at mawala yung mga buo-buo ng egg whites. Papangit kasi yung itsura ng cake nyo kapag hindi nyo natunaw yung mga buo-buo ng egg whites. Para magkakaroon ng mga butas-butas effect yung result ng cake nyo. Dahil malaki tong baking pan ko, kailangan ko silang i-bake ng separate. Sinet ko nga lang pala ito ng 160 Celsius at i-bake ko ito sa 45 minutes. At ayan nga, after ko mag-bake ay sinundo ko na ulit si Shanti sa school. At pagkabalik nga namin ng bahay, binalikan ko na ulit ang paggawa ng cake. Naisip ko nga pala lagyan na lang ng cream cheese dito sa gitna. Pagkatapos ay ginawa ko na itong yema cream na ilalagay ko sa cake. Nilagyan ko nga lang ito ng 8 egg yolks, 1 can ng condensed milk, half cup ng milk, at ng cornstarch. At dahil nahihirapan nga ako kung paano ko i-decorate itong yema cake, naisipan ko na lang na mag-crush ng mani para ilalagay ko ang pang-design dun sa gilid-gilid ng yema cake. At para na rin matakpan ko yung mga pangit na parts sa gilid. At ayan nga, bubudburan ko na lang ito ng mani para matakpan yung mga pangit na parts sa gilid. Medyo nahirapan nga ako sa paggawa nito dahil tingin ko ay nabitin ako sa yema cream. Kaya naman naisip ko na magdagdag na lang ng dinurog na mani para matakpan ko yung mga parting walang yema cream. Hindi nga pala ako masyadong gumagawa nitong yema cake. Mas nadadalian kasi ako mag-decorate ng mga icing butter o icing cake. Kapag icing kasi, mas madali mong matakpan yung dapat takpan mo sa mga gilid-gilid. Pero okay naman siguro, medyo okay naman yung kinalabasan. May tinira nga pala akong yema cream para pang de-design ko dun sa ibabaw ng cake. At ayan, nilagyan ko lang siya ng konting design para medyo maganda yung itsura ng cake. Buti na nga lang yung tinira ko yema cream ay nagkasya dito sa pang-design ko sa ibabaw. Pagkatapos ko nga siya lagyan ng design, nilagay ko muna siya sa ref para ma-frost yung yema. At pagkatapos ay nilagyan ko lang siya maraming cheese sa ibabaw para mas maganda yung itsura. Ayan, tapos na ang ating yema cake.